Ang alamat ng asin sa dagat. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat, ay may batang mangingisda na nagngangalang Pilo. Si Pilo ay kilala sa kanilang baryo bilang masipag at matulungin. Lagi siyang tumutulong sa kanyang mga magulang sa pangingisda at panghuhuli ng mga isda para sa kanilang ikinabubuhay. Bukod pa rito, siya rin ang pinakamasayahin sa kanilang lugar, laging may handang biro at kwento para sa kanyang mga kaibigan. Isang araw, habang nangingisda si Pilo sa gitna ng dagat, may nakita siyang kakaibang bote na palutang-lutang sa tubig. Aba, baka ito ay bote ng mga sirena. Pabirong sabi ni Pilo sa sarili. Kinuha niya ang bote at binuksan ito. Laking gulat niya nang makita ang isang maliit na diwata sa loob. Salamat sa pagligtas mo sa akin, Pilo, sabi ng diwata. Bilang ganti, bibigyan kita ng 3 kahilingan. Anuman ang hilingin mo, ito ay aking ibibigay. Natuwa si Pilo at agad na nag-isip. Unang hiling ko ay magkaroon kami ng sapat na pagkain para sa buong baryo. Ayoko nang makarinig ng nagrereklamong tiyan. Sabi niya, sabay tawa. Matutupad yan, sagot ng diwata at isang iglap, na puno ang kanilang baryo ng masasarap na pagkain, mga prutas, gulay, at karne na para bang galing pa sa ibang bansa. Nagtawanan ang mga tao dahil sa dami ng pagkain, parang piyesta araw-araw. Ikalawang hiling ko po ay maging masagana at ligtas ang aming pangingisda. Gusto ko po sanang makahuli ng mga isda na marunong mag-joke para masaya. Patuloy ni Pilo, matutupad din yan, sabi ng diwata. At mula noon, laging maraming huli si Pilo at ang kanyang mga kabaryo. Isang beses pa nga, nakahuli siya ng isang isdang nagngangalang Isko na marunong magsalita. Bakit ba kayo nangingisda? Di ba mas masaya kung magpapatayo na lang tayo ng resort? Biro ni Isko, dahilan para magtawanan silang lahat. Para sa huling hiling, nais ni Pilo na siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan ng kanyang pamilya. Panghuli po, nais ko pong palaging malusog at ligtas ang aking pamilya. Ayoko na pong magkaubo-ubo si Itay. Naway matupad ang lahat ng iyong hiling, sabi ng diwata bago ito tuluyang maglaho. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Pilo. Ang bote na kinalalagyan ng diwata ay naglalaman ng napakalaking asin. Dahil sa kanyang kagustuhang makatulong sa kanyang baryo, hindi na napansin ni Pilo na nahulog ang bote ng asin sa dagat. Unti-unti itong natunaw at humalo sa tubig, dahilan upang maging maalat ang dagat. Nang malaman ni Pilo ang nangyari, nag-alala siya at tinanong ang kanyang ama. Ama, paano po natin maaayos ito? Ngunit ngumiti lamang ang kanyang ama. Anak, ang nangyari ay bahagi ng ating kasaysayan. Ang mahalaga ay natutunan natin ang halaga ng ating mga desisyon. Laging maging maingat at mapanuri sa ating mga aksyon. Pero, ama, paano naman yung mga sirena? Baka magreklamo sila sa alat. Natatawang sabi ni Pilo. Mula noon, naging maalat na ang dagat, ngunit nanatili sa puso ni Pilo ang mga aral na natutunan. Natutunan niyang maging responsable at mapanagutan sa kanyang mga desisyon, at palaging isaisip ang kapakanan ng iba. At kahit maalat na ang dagat, patuloy pa rin siyang nagpapatawa at nagiging inspirasyon sa buong baryo. Isang araw, habang nagkukwentuhan sina Pilo at Isko, tinanong ng isda, Pilo, kung hihiling ka ulit, ano ang gusto mo? Sumagot si Pilo, siguro hihilingin ko na lang na may alat din ang chocolate, para di na mag-away ang matamis at maalat. At nagtawanan sila ng buong baryo, habang tinatamasa ang masaganang buhay at mga leksyon na natutunan.